Mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Blessed evening po. Excited na po ba ang lahat para sa mabuting... Bago po ang lahat ay tayo muna po ay manalangin. O Lord naming mapagmahal, humihingi po ako sa inyo ng guidance upang maibahagi ko ang inyong mabuting salita sa bawat isa at nagpapasalamat po kami na nakarating po ng safe ang bawat isa dito sa JNL Chupay, Taiwan. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. Amen. At kung may dala po tayong mga Biblia, mga kapatid, ay makibasa po tayo sa topic verse na Luke 6, verse 46 to 49. Why do you call me, Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck the house, it collapsed and its destruction was complete. Mga kapatid, ang title po natin ngayong gabi ay Building the Right Foundation. As a human that lives in this world full of problems, struggles, temptation, the key to survive for all of this is a have strong faith to our God. Amen po ba? Amen. At dahil dyan, meron po tayong tatlong puntos how to build a right foundation. Paano nga ba natin mapapatatag ang tamang pundasyon? Una-una po dyan, giving time to God. Paano po natin bibigyan ng oras ang ating Panginoon? Tulad po ng panalangin, pagpunta po natin sa church, pagbabasa po ng Bible study. Amen po ba? Ayon nga po sa Ephesians 5 verse 16, sabi po dito, remaining the time, because the days are evil. Samantalin natin ang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin nito, gamitin natin mabuti ang oras at mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. At ang pangalawa po nating puntos ay, turn away from evil things. Yung mga masasamang gawain, ano po ba yun? Katulad ng mga bisyo. Pakikipagmarites, kasama din po yan. Yan, dyan po tayo magaling eh. Amen po ba? Pag mamarites, kasama po dyan. Sabi po sa Proverbs 1 verse 23, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Sabi po, magsibalik kayo sa aking saway. Ang pagsunod sa pagtutuwid ng Diyos ay daan tungo sa mas malalim na pagkaunawa at gabay ng kanyang espiritu. Amen po ba? At ang pangatlo po, follow Jesus. We need to follow Jesus. Kasi sinakripisyo po ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Pag nagawa po natin yung giving time to God and turn away from evil things, ibig sabihin po, sinusunod na po natin ang ating Panginoon. Amen po? Ayon po sa Matthew 16 verse 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang pagsunod kay Jesus ay nakakahulugang pagsuko sa sarili at pagtanggap sa pananagutang kasama ng pananampalataya. Hindi po ito madaling landas, pero ito po ang daan natin tungo sa tunay na buhay. At sa aking pong conclusion, in order for us to have the right foundation, do not let ourselves be isolated in the works of the Lord, and always remember our 3 points. Una-una po dyan, giving time to Lord, turn away from evil things, and most importantly, we must follow Jesus and not turning back. Mahalaga po ang pundasyon ng buhay ng ating buhay, mga kapatid. Ang mga bagyong dumarating sa ating buhay ay hindi po natin maiwasan. Maaaring ito'y magmula sa palaki, pagkawala, pagsubok, ngunit ang tanging makakapagligtas po sa atin ay ang ating
matibay na pundasyon kay Kristo. Ang pundasyon na ito ay tataguyod natin, magtatakda kung paano tayo tatayo sa hinaharap. Amen po? Ilan po, at sa pangwakas po na panalangin, magsigbigit po tayo lahat. Hallelujah, hallelujah, Lord, thank you po sa gabing ito. Ginabayan niyo po ang bawat isa pagpunta dito. At sana po, gabayan niyo din po kami pag-uwi mamaya. Thank you po sa inyong mga katuruan. At sana pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. Amen. Amen. Isa na po, palakpakan po natin